Good morning, my dear brothers and sisters in faith. At magandang umaga rin po sa mga kapatid po nating nanonood sa telebisyon. Yung pong hindi po narito ngayon sa buong bansa and even to the world. My dear brothers and sisters, this morning, right after our Mass at the Mary Sealing Sanctuary, I, together with our volunteers there, with the Tulay Kalinga ng Panginoon and the St. Lucy Choir, we immediately proceeded here because we don't want to be late. Nauna na po sila po sa akin dito at nang ako po'y umakyat na dito, medyo na late ng konting minuto. At delay rin po tayo mag-umpisa because of the instructions. Ngunit tuwang-tuwa po ako. Bakit po ako tuwang-tuwa? Walang late sa inyo. Nauna kayo. Buong buot na andyan na po kayo. Para pong tulad ng mga tao po nung panahon ni Jesus. They waited for Jesus. They longed for Jesus. Kaya napakaganda po nung unang bahagi ng ating celebration po ngayon. We remembered or commemorate the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. But brothers and sisters, our celebration this Palm Sunday has two parts. Yes, the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Ngunit, naramdaman po ba kaya talaga natin yaong joy nung ginawa po natin kanina? Feel na feel po ba kaya natin yun? Yung lahat ng naramdaman, na feel yaong joy na yun. Sumigaw ng amen at palakpakan natin ang Panginoon who entered. Alam nyo, ganyan po kalakas yung sigawan ng mga tao noon nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Nagsisigaw po sila. Ngunit po meron po akong namasdan po ngayon sa panahon po natin. Last time galing din po ako ng Mary Sealing Sanctuary. Papunta po ako dito sa Legazpi. Sabi ko, bakit nagka-traffic? Ang daming tao nag-aantay sa gilid. Yun pala merong inaantay. Ano po yung inaantay po doon? Meron po pala kasing politiko magmo-motorcade. Kayo mga tao nag-aantayan, nagawagaywag din ng mga t-shirt. Yung mga politiko naman, ayan, nakasakay. Hindi naman po sa asno o kaya sa colt. Hindi naman po doon nakasakay sa truck, nakasakay sa mga sasakyang magagara. At nagsisigawan rin yung mga tao nung pangalan ng politiko para rin sinisigaw. Ayan ang aming tagapagligtas. Siya ang aming pag-asa. Parang ganun din po yung sinisigaw ng mga taong yaong nag-aantay sa tabi ng daan. And the people during that time, the brothers and sisters, when Jesus entered Jerusalem, he didn't enter there like a parade. But when Jesus entered Jerusalem, it was a powerful declaration that the King had come. Pag-asa nila si Jesus. Kaya tuwang-tuwa po sila. And aside from it, yung karamihan po doon, parang tulad din po na makasama po namin dito ngayon, nakasama ko po galing sa Mary Sealing Sanctuary, na nagamot din po doon sa Mary Sealing Sanctuary ni Father Momoy. Hindi ko alam yung iba kung nagamot ko na rin. Kaya nga, they are here to witness. At yaong mga taong sumisigaw din po nung panahon ni Jesus na pumasok siya sa Jerusalem, there were the same people. Yung mga tao rin yun na naka-witness kay Jesus. That's why they were very happy. Tuwang-tuwa po sila. Why? His followers couldn't hold in their praise. That's why they had seen His miracles, experienced His compassion, and recognized His authority. That's why their joy exploded in loud worship. But then, my dear brothers and sisters, yes, they were happy
tuwang-tuwa po sila. Ngunit po, kung mamamasdan po natin, nang ginawa na po natin ang second part ng ating celebration today, di ba biglang parang nag-shift yung puso ko habang binabasa po natin yaong pasyon ni Jesus? Bakit? Biglang pumasok kalungkutan, galit, galit. Bakit po kaya dating sinisigaw ng mga tao nang siya'y pumasok, Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Kumbaga sinasabi nga dito, yan ang aming tagapagligtas. And then all of a sudden, biglang nabago. Why? Iba na yung kanilang sinisigaw. Ano yung sinisigaw na po nila? Ipako sa krus. Palayain si Barnabas. Bakit? Kasi po, ang gumagawa noon ng dahilan upang si Jesus ay parusahan at patayin. Yung mga saserdote, mga skriba, yung mga makapangyarihan. Kayong totoong nakakita ng totoong ginawa ni Jesus, those who witness the miracles of Jesus, hindi na po nakita yung kabutihan ni Jesus. Bakit? They were influenced by these people in authority. Kung kaya, yung mga tao po na budol-budol. O di ba? Kaya imbis na maganda, dahil sa kagawan ng may kapangyarihan ng panahon, even those times, ang mga may kapangyarihan, silang gustong, kumbagang, i-maintain ang kanilang status. Kaya pinapakinggan. Kaya yung nasa laylayan noon, ganun din. Hindi na nakita yung kabutihan ni Jesus, ng kabutihan ng Diyos. Dahil nagpabudol. Mga kapatid, mag-e-eleksyon na. Di ba? Tuwang-tuwa. Ang iba dyan sigurado ba baliktad? Sa bagay maganda nga mag-isip-isip. Kaya wag po tayong magpabudol. Kaya ibig kong sabihin po niyaan, tulad ng pinaparating po sa atin ngayon sa ating celebration is that we must hold on, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Kailangang maging matatag tayo sa ating pananampalataya sapagkat dahil sa ating pananampalataya at pagiging close natin kay Jesus, we need to pray for our vote. We need to ask God for His intercession. Kumbaga, palawakin ang ating kaisipan. Tignan po natin kung ano ang katotohanan. Huwag po natin gawin yung ginawa ng mga tao sa narinig po nating Passion of Jesus. Lalong-lalo na ng mga saserdote at skriba na kung saan siniraan nila si Jesus. That's why, my dear brothers and sisters, kapag ang isang kandidato'y naninira, bubutuhan po ba natin? O mahina. Ibig sabihin, talagang nadala na tayo, nabudol na tayo. And Jesus is asking now, kapag ang isang kandidato'y naninira, tayong mga tagasunod ni Kristo, bubutuhan po ba natin? Tama. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon po sa atin. If we are really with Jesus, then we will decide according to the will of God. Amen? Kaya po mga kapatid, our celebration today, this Palm Sunday, this Sunday, I will give you some more points na kailangan po nating pagnilayan. Unang-una, God is worthy of praise always. Kanya nga, tuwang-tuwa yung mga tao ng Jesus ay pumasok sa Jerusalem. That's why the disciples were praising Jesus not only for what He had done, but for what He is. They saw Him raise the dead, heal the sick, feed the hungry, and forgive the sinners. Yan ang nakita ng mga tao kay Jesus. Their hearts overflowed with awe and gratitude. My dear brothers and sisters,
we do often forget that we too have reasons to shout praises to God. Amen? Kailangan po nating sumigaw, kailangan nating express ang ating pananampalataya sa Diyos dahil alam po nating maraming binibigay na biyaya ang Diyos sa atin. Alam po ba natin po yan? Pagka ganyan, mahina. Pero kapag ka nakatanggap o kung minsan may problema, ang lakas. Lord! Lord! Pero pag nandyan na yung biyaya, yes, Lord. Ulitin po natin. Sige nga. Do we need to thank God because every day God is loving us. God is giving us all these graces. Kailangan po ba nating magpasalamat at pagpapuri sa Diyos? Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya walang dahilan upang hindi tayo magpasalamat sa Diyos. Secondly, na kung mamasdan po natin sa ating celebration today, mula sa umpisa, don't let anything stop your worship. Kaya, and faith. Kaya patatagin natin ang ating pananampalataya. Totoo, merong humahad lang sana. Doon sa ating narinig, merong mga humadlang, lalong-lalo na sa pagsunod kay Kristo. Kaya kahit kay Kristo, inahadlangan siya. Sino po yun? Yung mga saserdote, yung mga skriba. They wanted to stop the people in following Jesus. Kaya gusto nila ipapatay si Jesus. My dear brothers and sisters, sometimes, and maybe, not maybe, but this is the time for us as we enter the Holy Week to really look at our faith, our relationship with God. Naandyan po ba kaya yan ngayon na kung saan kahit anong mangyari, dapat walang hahaglang po sa ating pananampalataya at patuloy na pagpupuri sa Panginoon. Diba? Kaya po natin kaya yun. O zero. Walang malakas. Dahil it's a challenge for us. This is the challenge of Jesus for us today as we enter the Holy Week. Kahit anong mangyari, kahit tibakin ka pa man po, kahit sira-siraan pa man po tayo, dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, don't turn back kay Jesus. Dahil tandaan po natin, naalala po natin nung tayo binyagan, di ba? Nanumpa po tayo sa Diyos. Alam po natin yan. Tayo'y kapatid ni Jesus. Tayo'y kapatid ng Diyos. But every time that we turn back to God, parang tinatalikuran po natin siya, parang inaayawan po natin siya. Kaya kailangan po natin sa panahon ngayon na palakasin ang ating pananampalataya. Huwag susuko. Alam kong meron pa po tayong pag-asa sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, tayo'y naglalakbay na merong direksyon. Kaya habang tayo naglalakbay na merong direksyon, tayo'y naglalakbay na merong pag-asa. Amen? Malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Pagka ganyan, laging mahina. Dapat tulad nun, hindi na inuulit. Laging malakas. So, my dear brothers and sisters, don't and stop faith. You're to God. Third thing that with our celebration this morning is that creation declares glory. Kaya kung titignan po natin, Jesus' words also remind us of something deeper. All of creation testifies to the glory of God. Kanya nga, narinig po din natin kanina. The stones, the skies, the mountains, the oceans, they all speak of Creator. In Psalm chapter 9, verse 1, echoes this truth. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. My dear brothers and sisters, mga kapatid,
If nature recognizes God's greatness, how much more should we, His people, express it? Kanya, we are not inanimate rocks. We are living testimonies of His grace and love. Let us never lose our wonder or forget to give thanks to God. And fourth lesson that I want to share with you this morning is that your praise is a witness. Ang ating pagpupuri, ang ating pagpapasalamat sa Diyos, kumbaga, ay parang paraan upang tayo'y maging tunay na saksi. Kaya ibig sabihin, buhay ang ating pananampalataya. Hindi po yung parang tulog lang. Di ba? Dapat ang ating pananampalataya ay buhay na buhay. Hindi yaong parang natutulog lang. Kanya po mga kapatid, hindi ko po alam kung bakit ngumiti po si ate sa unahan nang sinabi kong parang natutulog lang. Di ko po alam. Ngunit, but then, yun po yung pinaparating po sa atin ngayon. Even what the disciples did, it becomes a witness to those around you. So the crowd that they was mixed, di ba? Halo-halo. Some believed, some doubted, some opposed. But none of them could ignore the sound of joyful worship. Kaya kahit po tayo'y nasa Holy Week, di ba? Banal na araw. Kahit po'y kailangan nating magsakripisyo, sana'y makita sa mga mukha po natin. Hindi yung Biyernes Santo, bukas po Lunes Santo pa lang. Huwag muna yung Biyernes Santo. Kaya ibig sabihin, when we worship God, we must be joyful. We must be happy. At sana'y makita po yun sa mga mukha po natin, di ba? And through it, we are a living witness of Jesus. Kaya tandaan po natin, hindi po tayo bato. Tayo'y mga anak ng Diyos na Kanyang minamahal. So as we enter this Holy Week, let us all pray for one another na sana lahat po tayo maging matatag sa pananampalataya. We need to let Jesus also enter into our hearts, enter into our lives. So my brothers and sisters, happy Holy Week sa ating lahat. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.